na ang host ho dyan, ito ho nating kagalang-galang karespe-respeto. Hinahangaan din yan. Legendary ding media journalist yan, news anchor. Anthony Taberna, mga kababayan, palakpakan natin. At may kasama ho dyan isang host lagi kong nakakalimutan, si... hindi ko lang nakalimutan ko na naman. In-interview nila si Mike Defensor. Abay, magaling talaga ito. Si Anthony Taberna, pati yung kanyang co-host. Nagawa ho nilang i-advise, kausapin, paalalahanan, ayuhan itong si Mike Defensor na kung saan ay maghunis tili. Sa paniniwala dito kay Attorney Baligod. Abay, nagulat ho ako na siya habang nanonood ay iniwan ho sa ere ni dating Congressman Mike Defensor, itong si Attorney Baligod. Nakakonbinso ni Anthony Taberna. Kasi nga maraming butas Pati yung kay Laila de Lima. Si Jonel Tuloy. Jonel Tuloy, sorry po. Si dating senator, dating sekretary ng DOJ ito. Si Congresswoman Laila de Lima. Palakpakan niya natin to si Ma'am Laila. Ay talaga, tapos sasabihin nyo na naman, Sabakwin. Naasar si Lola Laila, si Lola tuloy. Si Ma'am Laila. Grabe kayo. Pakinggan nyo to mga kababayan. Pwede rin mangyari yung gano'n. Gaya nga nung pinag-uusapan namin ni Jerry kanina off the air, kung ganun detalyado, kasi nagko-corroborate yung statement nila kay Gutesa, kay Zaldico. Actually, medyo mabigat yun Ang tanong doon, sana huwag namang mahaluan ng ibang kwento kasi oras na may madamay dyan na mali yung konteksto nila ng kwento. Correct. Mali na lahat. Guguho yung kanilang kwento. Kaya dapat masiguro nila na tama yung buong kwento. Baka may mga masingitan. May makasingit dyan na iba ang intensyon na Kong Mike. Tama ka, Tunying. Actually, yun din ang isang bagay na kasi ang daming binanggit na pangalan. So, iyan yung isang bagay na dapat talagang... Ito pa nakakatawa mga kababayan, mga analyze. Bukod ho sa mga larawan picture na inilabas ho, hindi original, nakaprint lang ho yun sa papel, na mali-mali raw dineliver ho sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez, ni Pangulong Bongbong Marcos, at pag-aakusa ho nila rito kay dating Senador Antonio Trillanes na inabutan, binigyan ho ng $2 million para ho ipang pondo pag-asikaso. Dito ho sa mga papasok na ICC investigator. Binigyan daw si dating Senador Antonio Trillanes $2 million. Ngayon, may mga butas ho yung mga picture larawan. May mga katanungan. Then, yung mga pahayag niya kay Laila de Lima, may mga butas, may katanungan. Ano pa? Pati yung mismong mga 18 sundalo, yung iba dyan, may katanungan. Merong na bulgar, na hindi talaga mga sundalo. Ano pa? Marami. Ito nakakatawa, mga kababayan, mga ka-analyze. Bukod ho doon, ang dami nilang binanggit ng mga politiko na nakatanggap ng mali-malitang pera. Maraming binanggit itong 18 ex-sundalo raw. At itong si Attorney Baligod. Ang daming mga politiko. Ang nakakapagtaka, kahit isa, wala man lang kaalyado ni Digong. Ano ito? Wala man lang kahit isa. Ano gusto nyong ipakita sa amin dito? Ipaalam na lahat ng kaalyado ni Digong hindi nakatanggap ng korupsyon? Hindi gumawa ng korupsyon? Walang mga natanggap, gano'n? Doon sumasabit yun ang hindi ka panipaniwala Sana man lang nagsabit kayo para medyo maniwala kami. Ano ba yan? Pari natin. Para bang pagdating sa mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot, pagdating sa ganito, pagdating sa ganyan, laging ang involved
First Family, si First Lady, si Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa mga bisyo. Pagdating sa pamilya Duterte, ay walang mga bisyo, mga disente. Tignan nyo nga tignan nyo nga larawan ng First Family, tsaka Family Duterte. Kung sino ang talagang mga mukhang may bisyo. Minsan nakikita yan sa mga itsura, sa galaw, sa mga ginagawa. Sabi ko nga mga kababayan, kung iisipin mo, pag masdan mo, titignan mo, mas may ginagawa pang kalokohang bisyo ito si Digong kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Digong, minura ang Diyos, minura si Pope Francis. Mura dito, mura doon. Nangahalik ng babae sa entablado. At kung ano-ano pa ginagawa sa harap ng kamera. Mga senyalis yun na may bisyo. Wala siya tamang pag-iisip. Ginagawa ba ni Pangulong Bongbong Marcos yun? Tulad ng pagde-dirty sign, dirty finger sa harap ng camera na ginagawa ni Digong. Mas mukha pang... Sige, tapatan. Halimbawa, may manliligaw sa anak ninyo. Karakter ni Pangulong Bongbong Marcos, karakter ni Digong. Sino pagkakamalan yung adik? Sige, yung totohanan. Magulang kayo, may nanliligaw sa anak niyong babae. Ang nanliligaw si Pangulong Bongbong Marcos, ganun ang karakter niya. Tapos may nanliligaw din pangalan Digong, ganun ang karakter niya. Nangmumura ng Diyos, minura si Pope Francis, mura dito, mura doon, nag-FU sign sa camera, nangahalik ng babae sa entablado. Sino pagkakamalan yung adik? Si PBBM, si Digong. Tapatan. Totohanan lang, real talk. Huwag niyo sabihin si Pangulong Bongbong Marcos. Totohanan lang. Di ba? Narinig niyo ba kay Pangulong Bongbong Marcos na tulad na sinabi ni Digong na mayroong ginahasa na madre doon sa Davao na taga-Australia? Dapat nauna raw siya. Dapat nauna raw ang mayor. Sige nga. Tapos sasabihin pa nila bakla tuloy, sorry po. Ni Harry Roque na dapat daw magpa-check itong si PBBM baka wala raw sa tamang pag-iisip. Yung mga ganong asal ni Digong, yun ang nasa tama. Yun ang nasa tama. Yung ganong karakter pananalita ni PBBM, yun ang wala sa tamang pag-iisip. Ganon na ngayon. May kalokohan yan. Manay tuloy. Mr. Roque. Tuloy natin. Mag-ingatan dahil alam mo naman si Congressman Saldico, negosyante rin naman siya di ba? So maaaring may mga transaksyon na walang kinalaman sa problema. Walang kinalaman dun sa corruption o flood control. Skandal. Kaya ako din mismo, hindi ako pwedeng makialam doon sa ginagawa nila at sinasabi nila. Di ba? Nung nakita ko yung affidavit, hindi ako pwedeng magsalita tungkol doon. Nasabihin, tanggalin nyo to o hindi pwede to. Kasi nga, nanggaling sa pag-uusap nila doon sa kanilang nakita. Pero tama ka, Katunying, dapat din, ingatan din talaga na wag naman madamay ang... Baka mamaya may utang talaga si Saldi, may binayaran, pinadala. Naisulat doon, medyo unfair din naman yun. Pwede rin, mangyari yung gano'n. Ayan ho mga kababayan palakpakan ho natin itong itong programa ng 2x2, yung kanyang partner. Wala kang kawala, kayo ay maganda, galit sa masama, ang sa inyo bebenga. Wala kang kawala, kayo ay maganda, galit sa masama.